Guys, for today's video, alam naman natin na ang cash talaga ay still supreme kahit anong credit pa yan. I mean, credit is good, but we also need cash, di ba? So, in this video, pag-uusapan po natin ulit ngayon si Bilis Cash Loan. Bakit? Well, napag-isip-isip ko kasi na sa lahat ng cash loan na available sa akin, parang si Bilis ang may pinakamagandang interest rate. Well, syempre, maliban na lang sa mga credit card. So, wala kang access sa credit card or even sa mga personal loan sa mga banks. Well, masasabi ko na si Bilis Cash Loan ang one of the best cash loan na mahihirapan nyo. So, kung gusto nyo malaman ang details ng cash loan ni Bilis, well, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, yeah, so itong Bilis Cash Loan is hindi siya talaga offered freely to everyone. So, what you need to do is to sign up muna kay Bilis. Siyempre, i-download nyo yung app. Pagka-download nyo yung app, i-register nyo yung information nyo, and then once approved with the credit line, hindi pa rin sa'yo available ang Bilis Cash Loan. Though, kung ano yung approved na credit line mo, let's say na-approvean ka ng 4,000 pesos. Etong 4,000 pesos mo, pwede mo siyang i-convert to cash through Bilis rin mismo. Paano yun? Well, gagamitin mo dyan ang transfer to e-wallet. Etong transfer to e-wallet, parang Bilis Cash Loan na rin naman siya. However guys, may distinction talaga yung dalawa. Etong transfer to e-wallet na to is mas mataas ang interest niya because parang nga siyang cash advance. Hindi talaga siya yung parang personal loan or cash loan. So, pag ginawa natin to, makikita natin yung interest is more than the 4.19% na ino-offer sa Bilis Cash Loan. For example na lang, ito, gamitin natin, click natin yung e-wallet, click natin yung GCash, then mamili tayo, let's say, 10,000 pesos. So, dito, clearly, makikita natin na ang bayarin natin sa kanya ay 4,092 pesos per month sa loob ng 3 months. Though kung papaikliin natin yan to 2 months, ayan, 5,944. Kung i-calculate natin to, 5,944 times 2, it would give us 11,888. I-minus natin yung 10,000 na principal. Ang interest niya ay 1,888 divided by 10. Lumalabas na 18.88% sa loob ng 2 months divided by 2. So, ang monthly niya ay 9.44%. Medyo malaki po talaga. Kung kukunin po natin yung APR niya or yung per annum times 12, nasa 113% po ang interest rate po ng transfer to e-wallet. Medyo masakit po siya sa bulsa. Now, what you can do po para ma-offeran po kayo ng Bilis Cash Loan is just to maintain a good credit standing. When you maintain a good credit standing, hindi po ibig sabihin neto na kay Bilis lang po kayo magme-maintain ng good credit standing. Well, that's one. Maintaining a good credit standing with Bilis will help you build a good credit score and may open up for you sa Bilis Cash Loan. Bakit may? Kasi hindi lang naman po yung internal credit history nyo ang tinitingnan ni Bilis when they're approving you for a cash loan or other services. Tinitingnan din po nila yung capacity to pay mo, yung payment history mo, and at the same time, the totality of your credit history. Meaning, tumitingin din po sila sa inyong credit score. Combining all these factors, they will decide kung offeran po nila kayo ng cash loan. For you to get this offer, make sure na maayos po ang inyong credit score. Paano ba magiging maayos ang credit score? Well, again, number one, maintain a good credit standing with Bilis. Wala pong late, wala pong overdue, and ginagamit nyo po yung services or the credit line na binigay sa inyo na Bilis. Pangalawa, lumabas naman po tayo kay Bilis. Yung mga credit line sa labas na magpapaganda or magpapapangat ang credit score nyo. Make sure na wala po kayong overdue, wala po kayong late. Kung meron naman po kayong late, kailangan lang po i-rebuild yun ulit by making sure na nagbabayad tayo ng tama at on time. At wala po tayong tinataguan ng mga utang, may it be online lending app ba yan, credit card, personal loan sa bank, etc. Basically, kailangan po natin maging mabuting citizen na nagbabayad ng utang para gumanda ang ating credit score. Once na naisaayos niyo na ang finances niyo, then there would come a time that Bilis would check these credit scores and maybe could offer you the Bilis Cash Loan. Why would we want this Bilis Cash Loan? Because Bilis Cash Loan has a lower interest rate compared sa transfer to e-wallet and even sa mga other legit na lending institution with the likes of the OLAs like the One Hand, Mabilis Cash, and even Atome. Check natin kung magkano ba ang interest rate kapag tayo ay magbibilis cash loan naman. Okay, so click lang po natin yung cash loan.
And then, select po natin dito yung 10,000 din para apples to apples comparison. And then, kunin din po natin in 2 months. So, makikita po natin dito na 5,524 ang installment amount natin for 2 months. And kung i-calculate po natin yan, 5,524 times 2, it would give us 11,048. I-minus natin yung principal na 10,000. That's 1,048 pesos. I-divide po natin yan by the principal na 10,000. It would give us a 10.48%. Good for 2 months divided by 2. So, basically, 5.24% po ang effective interest rate ni Bilis Cash Loan. And kung kukunin naman po natin ang APR po niyan, i-multiply natin by 12, nasa 62.88 or around 63% po ang APR ni Bilis Cash Loan. Malayong-malayo po yan dun sa transfer to e-wallet or yung cash advance po na ginawa natin kanina. Isipin nyo po yun, almost half yung interest rate na nababayaran nyo kung meron kayong offer na Bilis Cash Loan. Additional benefit po ng having a Bilis Cash Loan over dito sa transfer to e-wallet or the cash advance is that you are open to a longer payment term. However, dito po sa scenario po natin ngayon, makikita lang po natin na available lang po sa akin sa 3 months. It's because naka-base din po ang loan term sa installment amount. So, the higher the cash amount na ilo-loan nyo with Bilis, dun po tataas ang inyong payment terms. So, it can vary from 3, 6, 9, and even 12 months to pay. Additionally, mas maganda ang Bilis Cash Loan versus the transfer to e-wallet because dito makikita natin sa transfer to e-wallet na up to 10,000 lang ang maximum na pwede nyong gawin sa isang transaction. Pero kung meron kayong Bilis Cash Loan, you can use the cash loan up to your full credit line. So meaning kung meron kayong 50,000 na credit line with Bilis, then the maximum cash loan that you can get from Bilis is 50,000 pesos. So makikita po talaga natin na mas advantageous ang magkaroon ng Bilis Cash Loan service kesa yung transfer to e-wallet. Pero syempre, hindi naman tayo pare-parehas ng sitwasyon. So, possibly na wala ka pang offer na Bilis Cash Loan, kaya ang magagawa mo is transfer to e-wallet. However guys, ako po hindi ko po talaga nire-recommend itong route na to kasi mas mahal po ang babayaran nating interest and service charge. Kung ako po ang nasa posisyon nyo at hindi po available sa akin ang Bilis Cash Loan, ang gagawin ko lang po, I will use my Bilis Credit to purchase things na kailangan ko. Kasi, when you use the QR code or when you scan to pay or even tap to pay using your Bilis Credit, open up naman yung mga purchases mo na yan to 0% interest. Meaning, pwede kang walang bayaran na interest and only the charge amount ang babayaran mo. Pero babayaran mo siya until your next payday. So, di ba? Kahit wala kang Bilis Cash Loan right now, you can still work your way up para ma-open up sa'yo yung Bilis Cash Loan by just using your Bilis Credit sa mga purchases mo na pwedeng mag-scan to pay or tap to pay. And then eventually, if you build that credit history and credit rating, later on, pwede ka nang offeran ng isang Bilis Cash Loan. Additionally, pag medyo nagipit-gipit ka dun sa scan to pay mo or touch to pay mo, you can convert that naman to an installment na may minimum interest na around 4.20%. So, di ba? This is how flexible your credit line Bilis can go. Ngayon, for our question of the day, napansin nyo ba na mas nag-e-evolve itong mga lending apps natin versus sa mga traditional lending service katulad ng banks and the credit card, di ba? So, for our question of the day, sa tingin nyo, tama ba na mas maraming features and benefits tayong nakukuha sa mga lending service na to versus sa mga traditional na banks and credit card? And sa tingin nyo, bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Luz Channel at Malu Channel 123. Sabi po niya, present, sir, sana ma-shoutout, always watching from Bato, Leyte. Ayan, kay Miss Malu or kay Luz Channel, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. And shoutout na rin po sa mga nanonood po sa akin dyan sa Leyte. Shoutout po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!